Police have detained two suspects in the slaying of vlogger Alicia Lipata, aka Mima Alicia. The details from mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, saan ba nahuli ang mga suspect? Yes, Diego, kanina nga pasado alas 8 nga lamang ng umaga ay nahuli na ang dalawang suspect na salarin sa pagpatay kay Mima Alicia noong July 17 sa harapan ng bahay sa kanyang Caloocan. Ayon kay PNP spokesperson Allen Rico, ay nahuli ang dalawang suspect, Diego, no, sa Mabalacat, Pampanga. At sila ay nasa kustodiyan na ng kapulisan. Sa ngayon, Diego, ito nga dalawang suspect ay mahaharap sa kasong murder, violation of Section 28 ng RE 1059, at violation ng RA 9516. At na-recover din mula sa kanila, Diego, ay ang dalawang hand grenade, caliber 45 pistol at 9mm pistol na baril. Sa ngayon, Diego, inaalam pa ng kapulisan sa kanilang investigasyon kung isa sa mga baril na ito ang ginamit nga sa pagpaslang dito kay Mima Alicia noong July 17. Diego. Alright, Jazz, aside from yung dalawang nahuli, may iba pa bang suspects na tinitignan nila? Like, for example, yung mastermind. Yes, Diego. At kanina nga nung nahuli itong dalawang suspect, isa yan sa mga raise na question kung mayroon na bang salaysay itong dalawang suspect, kung mayroon bang mga nag-utos sa kanila, o sila ba ay perpetrator lamang mismo. Sa ngayon, Diego, hindi pa makumpirma sa atin ng kapulisan kung meron nga bang mastermind o meron pa bang sino pa yung kanilang hinahanap. Pero Diego, hindi daw malabo at mataas daw posibilidad na meron pang suspect o meron pang ibang tao na may kaugnayan dito sa naging krimen. Dahil Diego, kung babalikan natin, ay itong si Mima Alicia, bago siya makarating sa kanilang bahay sa Caloocan, ay meron pa daw itong pinuntahan prior sa pauwi sa kanilang bahay. At doon sa timeline ng events, 15 to 20 minutes pagkarating daw nitong ni Lipata sa kanyang bahay, tsaka pumasok itong dalawang riding in tandem. Kaya titignan nila, Diego, there's a possibility na meron pang iba pang personalidad o iba pang tao na posibleng nagmamatsyag dito kay Lipata. Kaya naman siya yung nagbibigay ng impormasyon daw sa kanyang whereabouts. Kumbaga, posibleng hindi lamang daw dalawa yung involved sa plano. Pero ito, Diego, ay sa initial na investigasyon pa lamang at lahat ng anggulo ng kaso ay kanila pang tinitignan. Kaya naman aabangan natin, Diego, yung magiging developments niyan within the day dahil nga nitong umaga lamang nahuli ito nga dalawang suspect at makikita natin yung development lalo na kapag nakausap na itong dalawang suspect. Diego. Alright, let's move on to another topic. No? Yung supposedly alleged allegations na may media daw na naharas sa ASEAN. Jazz, can you clarify that? Yes, Diego. Sa ngayon ay ayon sa PNP, sa Philippine National Police, ay inuulit namin nila na sila ay sumusuporta sa mga journalist sa kanilang sa sinumpaang patungkulin, freedom of expression at malayang pamamahayag. At Diego, hindi nila masabi pa na this is a confirmed attempt to arrest and paano yung altercation na nangyari dahil ongoing pa raw yung kanilang investigation. Ang pagkakakwento sa atin, what happened here was during the meeting with the ASEAN leader summit ay merong daw grupo na nagsagawa ng lightning rally noong nakapag pulong-pulong itong mga tao na ito with around 30 people ay dito na nila sinagawa yung biglaang protesta. Dahil nga walang permit ito, Diego, kailangan daw mag-enforce ng kapulisan ng appropriate measures to secure the safety and security of the area, lalo na nga walang permit ito. At doon na nga nangyari itong komosyon dahil sa ngayon, Diego, ito dong info no, na nalaglag nga yung camera ng journalist and maybe there's a possibility na there's no way to identify daw na ito ay part ng media and certain words were also said na from the journalist na meron daw curse words. Ngunit, Diego, sabi naman ng PNP, hindi daw grounds ang pagmumura or yung curse words para arestuhin o ikulong ang isang tao. Pero nga, Diego, sa ngayon na hindi pa na doon natin masabi na ito nga yung tunay na nangyari dahil under investigation pa until now. But sa ngayon, 6 na police daw ang na-injured due to the commotion and ongoing yung kanilang investigation nga kung ano yung tunay na facts nga daw sa likod ng itong mangyayari. Diego. Alright, Jazz, Monday, SONA ng Pangulo. Ano ang preparations ng PNP so far? Yes, Diego, on the end of NCRPO, simula bukas ng hapon, 5 p.m. ay naka-full alert status na
ang NCRPO around the NCR dahil nga this is in preparation of the SONA, while the QCPD naman ay mag-enforce na ng skeletal deployment on Sunday, which will be followed by a maximum or full deployment on Monday 3 a.m. starting 3 a.m. For the Philippine National Police, yung kanilang nationwide deployment ay wala pa tayong balita kung kailan magpo-full alert, but this is only for NCRPO and QCPD. Pero Diego, sa ngayon, meron na tayong 3 grupo na nabigyan ng permit para magsagawa ng kilos protesta. Ayan ay ang grupong Bayan, Sanlakas at Better Brighter. Inaasahan na meron silang designated areas along Commonwealth area, so doon sila mag-hold ng kanilang rally. At sa ngayon, Diego, meron pa daw ibang mga grupo na naghain or nagpasa ng kanilang aplikasyon para magasagawa din ng rally, ngunit there is still under review at oras na ma-approve ay madadagdagan pa. Ito nga naunang 3 grupo na pinayagan. Sa ngayon, Diego, yung number ng deployment is still at 20,878, so more than 20,000. And the 10,916 dyan ay ang civil disturbance management personnel. So ito yung mga personnel na sila yung mga ngasiwa or magbabantay kapag mayroong kilos protesta. At bukod dyan, nakikipag-ugnayan na rin sila, Diego, doon nga sa isasagawang activity naman ng Iglesia ni Cristo kasabay ng isasagawang SONA ng Presidente on July 27, Monday. Diego. All right, thank you for those updates. Mobile journalist Jas Paredes.